Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ko na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso't isipan para sa pag-receive ng kanyang makapangyarihang salita. So tayo po ngayon ay nasa second installment na po ng ating brand new series for the month of August entitled Walking with Wisdom. How to foolproof your life. So sinabi po natin na napaka-importante po mga kapatid ng wisdom sa buhay ng isang tao, not just plain knowledge, kundi ito yung knowledge natin, paano natin ito na-apply, paano natin ito napapakinabangan, at paano ito na pangyayari sa ating buhay. Ito yung, alam niyo po, ito yung panahon na kung saan kailangan ng mga tao ng wisdom. Kasi po mga kapatid, yung isang desisyon natin, napaka-importante po na pinag-iisipan, napaka-importante na hindi binabaliwala. Someone said that one action can dictate your whole future. One action can dictate your whole future. Isang action po natin, whether tama o mali, yan po ang magdidictate ng buong buhay natin. Di ba sinabi po natin noong nakaraan, may mga pagkakamali tayo na pwede, na repairable eh. Pero may mga pagkakamali ang isang tao na hindi mo na marirepair. Halimbawa, trinay mong tumawid sa expressway. Trinay mong i-risk yung buhay mo. Pwedeng hindi na ma-repair yun eh. Pwedeng hindi na tayo makaligtas ulit. So may mga bagay na kung saan kailangan lang matanggal yung foolishness eh. Ang foolishness po kasi mga kapatid, one of the most basic na definitions ng foolishness, yung lack of common sense. Yung alam na natin na malalaglag na tayo, masisira na tayo sa isang bagay na yon, tapos itutuloy pa rin natin, that's foolishness. Kaya nga po, napaka-importante na inililigtas tayo dito. Napaka-importante na napagtatagumpayan natin ito because one action can dictate your whole future. Kaya nga po, ito po yung mga pag-uusapan natin ngayon. Ito pala yung magdidictate ng future natin. Yung action na gagawin natin. Now, ang isa sa mga pangunahing magpapahamak sa atin ay yung impulsive behavior. Isa sa magpapahamak sa isang tao ay yung impulsive behavior. According sa Psychological Bulletin, sinabi sa isang pag-aaral that was published in 1975, impulsive individuals make risky decisions, motivated more by immediate reward rather than by the potential long-term negative consequences of their choices, suggesting heightened sensitivity to reward and or reduced sensitivity to negative outcomes. So yung mga negative daw na mga tao, gumagawa sila ng mga risky decisions. Actually, wala namang masama sa risk. Di ba kailangan natin mag-risk? Kaya lang ang problema nito, hindi siya yung calculated risk. Ang impulsive daw na behavior, motivated siya by more immediate reward rather than by the potential long-term negative consequences of their choices. Mas naiisip niya yung short-term na mararamdaman ko dito, yung short-term na makukuha ko dito, at hindi niya naiisip yung long-term na consequences noon. Yan daw yung pagkakaroon ng impulsive na behavior. Alam niyo po, sinundan po ito ng marami pang pag-aaral. At isa po sa ginawang pag-aaral, nung mga sumusunod na pag-aaral dito ay nanggaling po sa neuropsychobiology. Sinabi po ng mga pag-aaral na yon, nitong neuropsychobiology, impulsive individuals make risky decisions, choosing immediate rewards despite potential long-term negative consequences. So halos ina-affirm lang nung pag-aaral nung 1975, yung ito pinablish nung 1975, nitong mga bagong mga pag-aaral na ginawang ito. So impulsive individuals make risky decisions, choosing immediate rewards despite potential long-term negative consequences. Pag ganyan ka na mag-isip, ibig sabihin, meron tayong pagkakaroon ng impulsive na behavior. Kasi wala namang masamang mag-risk eh. Kaya lang hindi nakita yung long-term na consequences kasi nga ina-atake siya o kaya siya ay tinitempt nung
immediate na pwedeng maramdaman niya out of that decision or action na gagawin niya. Isa pong article na pinublish noong February 2009, ang title po nito is Impulsivity in Decision Making. Sinabi po dito, sa article na ito, panic, rage, lust, depression, humiliation, joy, strong emotions can lead to impulsive behaviors. So napansin po natin, both positive saka negative, tignan nyo po maigi ito, basta may strong emotions, can lead to impulsive behaviors. So tutuloy ko lang po yung sinabi nila, when you are emotional, you might feel intense physical agitation. That agitation can be very uncomfortable, causing you to do whatever you can to make the emotion go away. Even pleasant emotions can come with intense agitation and urges to act in ways that cause problems. So whether positive or negative, basta may strong emotions, naglilid daw ito sa mga impulsive behaviors natin. Whether positive o negative, ang gagawin daw kasi kapag may ganitong strong emotions ang isang tao, nagiging uncomfortable siya. Hindi na siya nagiging komportable. So ang gagawin niya, kinakailangan, mailabas niya itong pagiging uncomfortable niya. So gagawa siya ng paraan para makalabas dun sa uncomfortable na situations ngayon. Whether magagalit siya o kaya magiging, alam niyo po yung magiging impulsive na siya at maglilid ito, yung action na ito, sa mas maraming problema. So whether positive or negative, kapag nagkaroon tayo ng impulsive behavior, kapag naging short term lang yung tingin natin doon at gusto lagi natin yung short term na effect nito sa isip ko, sa katawan ko, at nakakalimutan na natin yung pang long term at pang matagalan na epekto nito sa ating buhay, meron tayong impulsive behavior na kung saan maglilid ito sa napakaraming problema na pwedeng mangyari sa ating buhay. Now the question is, how to overcome the dangers of impulsive behaviors? Marami na pong naluging kumpanya, marami nang nabaon sa utang na individual, marami nang nasirang organization, at marami nang nawasak na buhay because of impulsive behaviors. Kasi nga, kinakailangan magawa ko ito eh. Kinakailangan makuha ko ito. Napansin mo, kaya nga may temptation eh. Same. Ang temptation, nag-aalok siya ng temporary na pakiramdam, na temporary na mais yung gusto natin. Pero yung pangmatagalan na consequences nito, hinahayaan niya na lang. Ginagawa niya yung negative way na bahala na. Na kung saan hindi niya ito pinag-isipan o kaya hindi niya nakita yung pangmatagalan na magiging epekto nito sa kanyang future. But how to overcome the dangers of impulsive behaviors? Napakaganda po ng wisdom na ito na matututuhan natin ngayon kasi gagawin tayong foolproof na ito. Para nang sa gayon, ma-overcome natin yung napakamapaminsala na epekto ng impulsive behavior. Mahirap talaga siya, but napaka-posible naman na ma-overcome natin ito. Proverbs chapter 19, verse 2. Proverbs chapter 19, verse 2. Tignan niyo po ito maigi. Being excited about something is not enough. You must know what you are doing. Don't rush into something or you might do it wrong. So join me in our message today entitled, Look Before You Leap. Look before you leap. Overcoming the dangers of impulsive behavior. Yung phrase po na look before you leap is an idiomatic expression that advises someone to carefully consider the possible consequences or risk before taking action. So pag sinabing look before you leap, inag-a-advise ito na carefully consider mo muna yung possible na consequences o yung risk na pwede mong maranasan dito bago ka gumawa ng isang desisyon.
It also suggests that it is wise to assess the situation or gather information before making a decision or embarking to a new endeavor. Mag-gather muna ng information, mag-investigate muna bago gumawa ng desisyon or bago pumunta sa isang bagong endeavor, whether negosyo or whether relationship or whether panibagong chapter na gusto niyang tahakin ng kanyang buhay. Look before you leap. How to overcome the dangers of impulsive behavior? How to overcome? Kasi nga, napaka-strong emotion siya eh. Magandang strong emotion kung maglilid ito sa maganda kasi kailangan talaga din natin mag-risk. But pag hindi siya calculated risk, doon na tayo makakaranas ng pangmatagalan na consequence at pwedeng ang panghabang buhay na. Pero at least naranasan mo yung maikli, pansamantalang heaven. Pansamantalang magandang pakiramdam. But napakatagal o panghabang buhay na consequence yung pwedeng mangyari. Tatlong bagay na dapat mong makita muna bago ka gumawa ng desisyon. Ulitin ko ha. Bago gumawa ng desisyon, tatlong bagay dapat mong tingnan muna. Para wag tayong mag-fall dito sa mga impulsive behaviors na ito. Tatlong bagay na dapat mong makita bago ka gumawa ng desisyon. At malalaman mo, calculated risk itong ginagawa ko. At hindi ito galing lamang sa isang impulsive behavior na maranasan ko lang yung maikli na magandang pakiramdam o maikli na gusto kong mangyari pero pangmatagalan at panghabang buhay yung consequence. How to overcome the dangers of impulsive behavior. Number 1, verse 2a. Sinabi po dito, being excited about something is not enough. Unang bagay na dapat mong makita bago ka gumawa ng desisyon. Number 1, look at your passion. Look at your passion. Titingnan mo muna yung passion mo. Being excited about something is not enough. Yung Hebrew word na ginamit dito na being excited is the Hebrew word nephesh. Yung nephesh, kung napakinggan na natin ito, hindi lang ito ibig sabihin ng soul, or self, life, person, mind, living, being. Ang ibig sabihin din nito ay appetite, desire, emotion, passion. So titignan muna natin itong emotion na ito, itong desire na ito, itong passion na ito. Why? Bakit kinakailangan iimbestigahan muna natin itong passion, yung naglalagablab na emosyon ko, o kaya tulak sa aking puso't isipan, itong nephesh na ito, kinakailangan makita mo muna siya. Why? Because first, passion can be a pusher. Passion can be a pusher. Tignan niyo po, being excited about something, sinabi niya dito ni Solomon, is not enough. You must also know what you are doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Tingnan niyo po, kapag pala excited ang isang tao, nagra-rush tayo. Kapag excited ang isang tao, nagra-rush tayo. Bakit? Yung excitement, tumutulak siya. So, passion can be a pusher. Hindi sinabi na bawal maging excited. Kasama nga siya sa buhay. Nakakatulong ang excitement. Paano ka makakapagpatuloy kung di ka naman nag-uumpisa? Yun nga ang problema ng isang tao. Ang daming inisip, hindi inumpisahan. Minsan, huli na ang lahat bago pa siya mag-umpisa. Because passion is energy. It excites you. Kaya nga, nothing great in the world has ever been accomplished without passion. Kasi marami ang makukonquer kapag passionate ka. Ang passion will get you to start. Itutulak ka nito na magsimula. Pero, saan ka tinutulak ng passion mo? Saan ka ba dinadala ng passion na ito? Kaya nga, sinabi natin, look at your passion. Saan ba ako dinadala ng passion na ito? Sa kawalan? Sa dati na naman na ginagawa ko, di ba? Foolishness ang tawag doon. Alam ng mali, kaya lang may tulak
may desire, may strong emotion, kahit na alam mali, baka sakali, o kaya naman, pwede namang mag-repent. What if hindi ka makapag-repent na? What if wala ng second chance? Nakuha po natin, yun yung mga bagay na pwede nating isipin. Kasi passion can be a pusher. Itutulak ka nito sa isang direksyon. Kaya lang, saan direksyon ka, itutulak nitong passion na ito. Passion can be a pusher. Second, passion can be a punisher. Kaya nga sinabi dito, being excited about something is not enough. Passion alone, ulitin ko passion alone. Pag ito lang yung nagiging driving force ng isang tao, it's not enough. In fact, the Hebrew word na not enough dito, or good, is the Hebrew word tapenosis. Ang ibig sabihin nito, ginagamit yung tapenosis as a deliberate understatement to emphasize, listen to this, a worst case scenario. Kaya ang ibig sabihin nito, ng not enough, it is dangerous. Passion can be a punisher. Kaya nga nung translate ito ng New English Translation, ito yung pagkasabi niya sa verse 2. It is dangerous to have zeal without knowledge. It is dangerous to have zeal without knowledge. Passion alone is not enough. Because passion alone is so dangerous. At ito ang magkukos sa atin ng mas naming problema. Pasasakitin nito ang ulo mo, ang bulsa mo, ang buhay mo, ang tahanan mo, ang ministry mo, lahat-lahat sa buhay. Pag passion lang ang driving force natin. Alam niyo po ba, according to an article released by Inc.com, sinabi nila that your emotions can easily cloud your judgment. Your emotions can easily cloud your judgment. May binanggit sila dito, 4 ways your emotions can screw up your decisions. 4 ways. At yung dalawa lang ang babanggitin ko dito. Okay? Yung mga panghuli dito, sinabi nila, feelings of sadness can cause you to settle. Uy, kapag daw malungkot ka, nagkukos yan para mag-settle ka for less. Tuloy ko po. Research shows you're likely to set your goal really low when you're feeling sad. Kapag daw napakalungkot mo, sabi ng mga pag-aaral, siniset mo yung goal mo ng mas mababa. Sadness led these people to set the bar low. Nung ginawa nila itong mga pag-aaral na ito sa mga tao, kapag sobrang lungkot ng isang tao, siniset niya yung bar niya ng napakababa. At sinasabi ng pag-aaral na ito that you may decide not to apply for that promotion or you may not negotiate for what you want, all because you're feeling down. Magsisettle ka for less. Kapag may opportunity na napakaganda, hindi mo pag-iisipan, ang desisyon mo agad, hindi. Bakit? Nanggagaling yon sa isang malungkot na pakiramdam. Kaya huwag magdidesisyon pag sobrang lungkot. Ano pa? Ito yung number 1. Sa sinabi nilang 4 ways your emotions can screw up your decisions, yung number 1, excitement can cause you to overestimate your chances for success. Excitement can cause you to overestimate your chances for success. Sinabi po nila that there is a reason why casinos use bright lights and loud noises. Ito daw yung reason kung bakit yung mga pasugalan, malalaking mga pasugalan, gumagamit sila ng napaka-bright na mga ilaw or loud noises. Why? Because they want you to get excited. The more excited you feel, the more likely you'll be to spend large amount of money. So when you feel really excited about something, you are more likely to underestimate risk. Kapag napaka-excited ng isang tao, ubos ang pera. Ubos kapalaran. Kaya pala. Ganun ang ginagawa. Para excited yung feeling.
Sige, labas ng pera, labas ng susi ng sasakyan, bibenta yung bahay, bibenta asawa, bibenta sarili, ibibenta lahat ng bagay. Bakit? Excited. Excited na manalo, excited na mabilisan na pera, excited na makabawi. Sige. Binibilisan ng binibilisan, ini-excite yung tao para nang sa gayon, ma-underestimate niya yung risk. Remember that when we are too emotional, we become irrational. When we are too emotional, we become irrational. Sabi po ni C.S. Lewis, the most dangerous thing you can do is to take any one impulse of your own nature and set it up as the thing you ought to follow at all cost. Ang pinaka-dangerous daw na thing na gagawin natin ay gawin natin yung impulse natin. Sundan natin yung impulse ng sarili nating nature at iset up natin yon na parang yun na ang true north ko at gagawin ko ito no matter what the cost. Yan daw po ang pinaka-dangerous na pwede nating gawin sa ating buhay. But how to overcome the dangers of impulsive behavior? First, unang dapat mong makita, look at your passion. Saan ka ba dinadala ng strong emotion na ito? Whether positive or negative. Kaya nga, di ba, karamihan ng, hindi man lahat karamihan ng mga scammer, pinipressure ka Nagawin mo agad ito, pero ulitin ko, may pressure na maganda. May pressure na pangit. Ang problema lang, sa risk na gagawin mo, pag hindi mo pinag-isipan, kapag hindi ka nag-ask ng advice, kapag hindi mo ito pinanalangin maigi, higit sa lahat, pag hindi mo tinanong si Lord, yung lesson natin noong nakaraan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kapag sumandal na lang tayo sa sariling unawa, at hinayaan natin yung impulse na ito, itong emotion na ito, yung gawin nating guide natin, tapos tayo. Why? Because passion can be a pusher. And passion can be a punisher. First, look at your passion. Saan ka dinadala nito? Bago ka ba nagpatulak? O bago mo ba tinalon yung sitwasyon na ito? Marunong ka munang lumangoy. Bago ka ba nag-drive, may lisensya ka ba? Bago pa ka ba nag-drive, may training ka ba? Bago ka pa pumasok sa isang gera, equip ka ba? Yun yung sinasabi natin. Look at your passion, kasi ito yung susunod natin. Verse 2b. How to overcome the dangers of impulsive behavior. Di ba sinabi sa A, being excited about something is not enough. Pangalawa, you must know what you are doing. Sinabi dito, you must know what you are doing. Second, look at your proficiency. Unang titignan natin, yung passion natin. Yung tulak sa atin. It can be good or bad. Pero pangalawa, look at your proficiency. Yung ginamit po dito, sinabi ditong you must know what you are doing is the Hebrew word da'at. Ang ibig sabihin nito, you must know what you are doing, knowledge, skill, perception, discernment, wisdom. So katulad ng sinabi ko kanina, titignan mo muna itong daat na ito. Hindi kasi enough yung passion lang. You must also know what you are doing. Do you have the skill sa paglangoy, sa pagsisid? May skill ba tayo sa pagdadrive ng sasakyan na yan, ng kotse, o ng eroplanong yan? Do we have the skill sa pagpasok sa gerang yan? O pagpasok sa negosyong yan? Look at your proficiency. Pag sinabi proficiency, it is a high degree of competence. Ulitin ko high degree of competence. Hindi isang TikTok na na video lang. Gawin mo naman dalawa. Hindi. Dami-damihan mo naman. At siguraduhin mo, na tama yung sinasabi. Na competent at nagmo-model yung nagsasalita. It is a high degree of competence pag sinabing proficiency or skill. It means expertise.
ability, capability, capacity. Look at your proficiency. Do I have the knowledge or license, skill, bago ko tumalon dito sa bagong venture na ito o dito sa relationship na ito? Baka maghugas lang ng pinagkainan mo, hindi mo pa kaya, tapos juwang-juwa ka na agad. Baka pambili lang ng personal mong pangangailangan, nakaasa ka pa sa magulang mo, tapos juwang-juwa ka, nagkakaanak ka. Dadami yan. Baka wala ka pang skill na dapat nakukuha mo muna bago pumasok dyan. Hindi naman masama dyan eh. Hindi naman masamang tumalon. Kaya lang ang tanong, alam mo bang tumalon? Alam mo ba yung babagsakan mo at alam mo ba yung gagawin mo? Look at your proficiency first. Remember that knowledge is necessary. Kaya nga sinabi dito sa text natin, you must also know what you're doing. Kailangan talaga, hindi pwedeng passion alone. You must know what you're doing. Hindi pwedeng emotion alone. Powerful ang emotion. Yan ang tutulak eh. Aanin mo knowledge, walang force. Nagpo-force dito. Kaya nga maraming matalino, wala naman nangyari sa buhay nila. Bakit? Kulang ng passion. Kaya lang, ang daming nasira yung buhay naman at yung relasyon because of that same passion na kung saan hindi alam kung saan pupunta. Uy, yung same na wind na magdadala sa isang barko sa tamang destinasyon niya ay yung same na wind na magpapalubog sa kanya. Paano napapakinabangan yung wind na yon? Doon sa nagdadrive. Doon sa navigator. Kaya nga may steering wheel. Kaya nga may rudder. Kaya nga may driver. Ibig sabihin, direksyon. Alam kung saan pupunta. Kasi ulitin ko, yung same na wind na magdadala sa kanyang destination ay same na wind na magpapalubog sa kanya. Kaya nga importante itong skill na ito. Napaka-importante yung perception, discernment, yung wisdom. That's why knowledge is necessary. Dapat passionate ka, pero idagdag mo yung precision. Tandaan natin, mahirap maging on fire na mangmang. Napakahirap po. Ililid tayo nito sa disaster. Ililid tayo nito sa pagiging, yung bago natin term ng kulto. Why passionate? Kaya lang, walang enough. Hindi siya, walang proficiency. Walang high degree ng competence or skill. Ulitin ko, mahirap maging on fire na mangmang. Kaya nga sinabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. My people, tignan niyo po ito. My people are destroyed for lack of knowledge. So kahit na tayo sasabihin natin, I'm a Christian. Oh, so what? Nakita ka na ba ng mga Christian na lumubog? Nakita ka na ba ng mga Christian na nakasira ng buhay at sinira nila yung buhay nila? Nakakita ka na ba na magandang simula pero parang ang pangit na ng ending nila? My people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga tuloy ko, since you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Kaya maraming mga ganyan. May mga Christian leaders. Diba dito? Sige niyo po. Since you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. So kahit lingkod ng Panginoon, pagtatamad-tamad, wala mangyayari sa kanya. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga Christian leaders, gusto mong lumago yung ministry, gusto mong umayos yung buhay mo, tamad ka mag-training, binibigyan ka ng pagkakataon, busy ako di maging busy ka na lang, ganyan na lang yung buhay mo, but my people are destroyed for lack of knowledge. Nag-o-offer ka ng training, nag-o-offer ka ng ganito, kaya lang busy, di ganyan ka na lang habang buhay. Lulubog ka talaga. My people are destroyed for lack of knowledge since you have rejected knowledge. I also will reject you from being my priest since you have forgotten the law of your God. I will also forget your children. Biruin mo, pati angkan natin, pati ministry natin, pati yung mga bagay na nakapalibot sa atin, damay.
Sa kawalan ng proficiency? Damay? Sa kawalan ng knowledge? Knowledge is necessary. Remember that ignorance is the greatest weapon of the enemy. Ignorance is the greatest weapon of the enemy. Ignorance is the gateway to slavery. Yung ignorance sa tama, yung ignorance sa way ng ating Panginoon, yun ang weapon ng kalaban. Ignorance is the gateway to slavery. Gusto mo maging slave habang buhay? Maging tamad sa pag-aaral, maging tamad makinig, maging tamad sa itinuturo. Kaya nga po, sinabi ni Benjamin Franklin, for the best return of your money, pour your purse into your head. For the best return on your money, pour your purse into your head. Dapat binabudgetan mo yung utak mo. Ulitin ko ha. Budgetan mo yung utak mo. Budgetan natin yung head natin. Hindi lang problema sa tao, makinig dito. Nagbabudget lagi sa emosyon. Budgetan yung nararamdaman, date dito, date doon. Ang problema yon. Sarap, di ba, ng pakiramdam? Yun ulit, impulsive behavior. Hindi binadgetan yung isip. At the end of the day, bankrupt yung puso niya. Bankrupt yung buhay niya. Bakit? Puso lang binadgetan mo eh. Mga magulang, mga kapatid, habang buhay tayo, nag-i-invest tayo sa ating isipan because knowledge is necessary. Ang pagiging magulang ay skill din. So dapat uma-attend tayo, nakikinig tayo. Dapat nagpapatuloy tayo sa pag-grow bilang mga magulang, bilang negosyante, bilang mga leaders. Dapat hindi tayo humihinto doon. Budgetan ang utak. Budgetan ang isip. Kasi gagawin tayong slave ng ignorance. Gagawin tayong, alam mo yon, gagawin tayong katatawanan ng kaaway at ng mundo. Kapag hindi natin binadgetan yung isip natin, tapos yung puso natin, o pag tapos yung puso lang natin na may budget, tapos yung isip natin wala, bankrupt talaga yung buhay natin. Bankrupt talaga siya. Second, sinabi natin that knowledge is necessary. Second, know what to do. Kaya nga sinabi dito, you must. Kaya necessary siya. You must also know what you're doing. You must also know what to do. Kailangan malinaw muna that knowledge is necessary. Kaya nga napansin niyo po, recently maraming nag-a-apply. Sa akin po na magpapakasal, ganito. May requirements of course. Ang isa sa requirements yan, ng government may requirements. O, titignan yung Certificate of No Marriage. Senomar. Hindi pasok ng pasok. Mamaya dyan, 3 na pala. Ang jowa niyan. Hindi mo alam. Sige ka lang na sige, chine-check yun. Tapos meron pang family planning na training bago pumasok doon. Tayo nga dito sa Amazing Hope. Meron pa tayong premarital counseling. May series ng counseling tayo before mag-enter sa marriage ang isang tao. At before natin ikakasal ang isang tao, why? Ayaw natin na maging mangmang lamang yung tao. Kasi concern tayo eh. Gusto natin matulungan yung taong yun sa panibagong papasukin niya sa kanyang buhay. Know what to do. Remember this, na marami ang excited, pero kapos sa knowledge. Marami ang excited, pero kapos sa knowledge. So, hindi talaga siya pwede. Knowledge is necessary. Know what to do. Hindi porket may apoy ka, makakaluto ka na ng masarap na pagkain. Ulitin ko. Hindi porket may apoy ka, makakaluto ka na ng masarap na pagkain. Sino po sa inyo nung last na nagprito ka naging uling? Biruin mo, tubig na lang pinakukuluan mo na tuyo pa. Nangyari. Hindi porket may apoy ang isang tao, makakaluto na siya ng masarap na pagkain. Ang masarap na pagkain ay may tamang timpla ng apoy sa mga nagbe-bake dito, sa mga nagluluto dito. Nakuha po natin yon, hindi pwedeng passion lang. Ulitin ko, ang masarap
na timpla ng pagkain, ang masarap na luto ng pagkain ay nasa tamang timpla ng apoy. So passion without wisdom leads to disaster. Hindi pwedeng passion lang. You must also know what you are doing. For example, lalo na ngayon Olympics. Di ba? So kagabi, nanood ako ng mga boxing ng mga kababayan natin na mga nanalo. Pati sa basketball, pati sa lahat ng palakasan. Kasi hindi pwedeng suntok ng suntok, hindi pwedeng langoy ng langoy. May suntok na parang wala lang ang tama, pero pag yung vital parts ang tinamaan, sigurado mapupuruhan yung kalaban. Sigurado tapos ang laban. So para hindi ka pagod, mahalaga ang passion, pero dapat may precision saka accuracy. Hindi banat ng banat. Yung apoy mo, lagyan mo ng magandang patutunguhan para hindi siya nagiging wildfire. Ibig sabihin ng wildfire, nasusunog niya. Nagluluto ka lang naman eh. Ang gusto ko lang naman makapagluto ng chicken eh. Ang gusto ko lang naman maihaw itong karning ito eh. Bakit naihaw lahat ng tao dun sa lugar? Nakuha natin, hindi mo nilagyan ng direksyon yung apoy. Kaya ang daming nadamay. Kaya ang daming na-damage. Para hindi ka pagod, mahalaga ang passion. Pero dapat may accuracy, dapat may precision ito. Lagyan natin ng apoy. Lagyan natin ng direksyon yung apoy natin para nang sa gayon may patunguhan na maganda ito, para nang sa gayon may maluto na magandang relationship, may maluto na magandang negosyo, may maluto na magandang ministry, may maluto na magandang direksyon sa buhay. So sharpen your skill. Magpa-disciple, magpa-mentor. Kasi pag hindi na tayo open yung isipan natin, di magiging close na. Ganun kasimple. Wala nang mga papasok na mga panibago. Nung nakaraan, may mga kinucoach ako ng mga leaders. Sinabi ko nga, kapag ako po ay na-hire na mag-develop ng isang curriculum sa isang Bible school o kaya sa isang college, isa po sa ginagawa ko, 3 bagay lang. Sabi ko, basic. Ano yung i-retain natin, yung i-renew natin, na kasama dati sa curriculum ninyo? Kasi hindi naman lahat yung buburahin mo eh. Tiyak niya may maganda pa at relevant ngayon. So, ano yung i-renew natin dyan? I-retain natin. Pangalawa, ano yung i-reject na natin dyan? Bakit? Bible lang ang same yesterday. Bible lang ang hindi na nagbabago. Bible lang ang perfect. Pero yung mga ginagawa natin dito, dapat nag-i-improve pa tayo. Tiyak yan. May obsolete na dyan. Ano yung tatanggalin mo dyan? Hindi pwedeng wala. Meron at meron, kaya nga hindi na effective eh. But thirdly, ano yung papapasukin mo na bago? Yun nagkakatalo. So kapag wala kang pinapapasok na bago, ibig sabihin, alam mo na lahat? O may pride? So mag-aaral ka ngayon, alamin mo ngayon, ano yung re-retain, ano yung re-reject, at ano yung i-receive mo na panibago. Kasi tiyak yan eh. Kaya nga napaka-importante na nagpapa-mentor. Napaka-importante, nagpapa-disciple. Pag tinanong mo yung mga experts, pagdating sa personal development, ano ang una mong gagawin? Para gumanda ang buhay mo. Pinakamabilis, find a good mentor. Pinakamabilis. Why? Because mentorship, papaikliin nito yung learning curve natin. I-shorten nito yung learning curve. Na sana magagawa mo siya in 20 years dahil may nag-guide sa'yo, magagawa mo na lang in 5 years. Nakuha po natin siya. Remember that your future is in danger if you don't have skill. Yung future natin, in danger ito if we don't have skill. Sabi po ni Theodore Roosevelt, whenever you are asked if you can do a job, tell them. Ito sabi niya, certainly I can. Lakas ng loob. Passion. Then, anong gagawin mo? Maglaro? Hindi. Get busy and find out how to do it. Pag nag-go ka, then get busy and find out how to do it. Dahil napaka-passionate mo eh. Gusto mo makaranas ng mga panibagong bagay, gusto mo ng opportunity ito. Anong gagawin natin? Pag nag-yes ka at gusto mo ang isang bagay, then get busy and find out how to do it. Kaya nga,
being excited about something is not enough. You must also know what you are doing. How to overcome the dangers of impulsive behaviors? Number 2. Pangalawa na dapat mong tingnan. Una, tingnan yung passion. Saan ka dinadala ng strong emotion na ito? Sa tama o sa mali? Pangalawa, develop, or napaka-importante, look at your proficiency. Kailangan ma-develop itong proficiency natin. Para ma-develop ito, para magkaroon ka ng tamang skill at knowledge, make it sure na dapat malinaw sa atin, malinaw sa iyo that knowledge is necessary. Pag sinabing necessary, prerequisite siya sa next move mo. Prerequisite siya para magawa mo ito. Hindi pwedeng wala. May panibago kang susuungin. May gusto kang mangyari na pagbabago sa buhay mo. Knowledge is necessary. And then know what to do. Bakit? Para, nang sa gayon, hindi lahat ng knowledge kukunin mo. Kasi tatagal ka rin doon. Hindi ka may dito. Knowledge is necessary, but yung knowledge na kukunin mo, may kinalaman doon sa gagawin mo. Hindi lahat. Ubus ang oras natin dyan. Anong petsa na? Baka nag-aaral ka pa rin. What I mean, ang pag-aaral naman tuloy-tuloy. Baka ang problema niyan, sige, training ka ng training, wala ka nang ginawa. Know what to do. Yung knowledge na yan, may kinalaman doon sa gagawin mo. Pag-usayan mo doon. Don't enter into something kahit nagaano kaganda ang offer, kahit nagaano kasarap ang pakiramdam na hindi mo nauunawaan yung papasukin mo. Look at your proficiency. Pangalawang titignan, may sapat ba akong equipment? May sapat ba akong skill sa papasukin kong ito? O pag meron, di go. Pangatlo, how to overcome the dangers of impulsive behavior? Verse 2c. Sinabi dito, sa A, being excited about something is not enough. Doon sa B, you must also know what you are doing. Sa C, don't rush into something or you might do it wrong. Pangatlong dapat mong tingnan bago ka gumawa ng desisyon at para ma-overcome natin yung danger ng impulsive behavior, look at your patience. Patience, don't rush into something or you might do it wrong. Remember that patience is an old-fashioned virtue that can improve your life. Paulit-ulit na yan. Ang tagal ng pinapayo yan. It is an old-fashioned virtue that can improve your life. Why? First, because patience is preventive. Preventive ang patience na ito. May piniprevent ito sa atin. Kaya sinabi sa English Standard Version, verse 2, desire without knowledge is not good. Ito and whoever makes haste with his feet misses his way. Yung make haste dito in Hebrew, one word lang ito. Ito yung Hebrew word na utz. It means to press, be pressed, urge, insist. Kaya nga, madaling magkamali ang taong nagmamadali. Madaling magkamali ang taong nagmamadali. Sa makatuwid, maiiwasan ang pagkakamali kung hindi ka masyadong magmamadali. Maiiwasan. Kaya nga sinabi natin, di ba, importante, bago ka mag-risk, mag-calculate ka muna para sa mga nagdidesisyon dito. Para sa mga nagnenegosyo dito, isa sa napaka-simple, pero napakagandang payo sa akin, dapat lagi kang may dalang calculator. Pag magdidesisyon ka, huwag kang desisyon ng desisyon, mag-compute ka muna. Kahit saang area ng buhay mo. Importante yung calculated risk. Importante ang risk. Pero dapat, teka lang. Magko-compute muna ako. Magpe-pray muna ako. Magfa-fasting muna ako. Magtatanong muna ako. Because, sinabi, haste makes waste. Press
Kaya sinabi ng isang Chinese proverb, one moment of patience may ward off great disaster. One moment of impatience may ruin a whole life. One moment of patience may ward off great disaster. One moment of impatience may ruin a whole life. Biruin mo, isang pasensya lang na isalba ka sa pagkawasak ng future mo. Isang pasensya lang na isalba yung marriage mo. Isang pasensya lang na isalba na sana makukulong ka. Buti na lang nagpasensya ka. One moment of patience may ward off great disaster. One moment of impatience may ruin your whole life. That's why patience is preventive. Don't rush into something. Sinabi dito, or you might do it wrong. Second, patience is power. Napaka-powerful ng patience. Yung ginamit, di ba, makes haste with his feet. Yung with his feet dito is the Hebrew word hegel. Ang ibig sabihin, be able to endure. Powerful pala ito. Because patience is power. Remember, listen to this ha. Alam niyo po ba that patience is not an absence of action? Ulitin ko. Patience is not an absence of action. Hindi ibig sabihin na mapagpasensya ka, hindi ka na mag-a-act. But it is the presence of timing. Hindi siya kawalan ng, hindi, duwag ka yata eh. Ayaw mo naman humakbang eh. Tamad ka lang yata, hindi. Patience is not an absence of action. It is the presence of timing. Tumatiming ka dahil may sapat kang knowledge kung kailan ka dapat papasok dito at kung ano dapat ang gagawin mo. Remember that when not guided by wisdom, appetite, or desire is not good. Kaya nga sinabi dito sa text natin, yung running feet, dito sa verse na ito, sa Hebrew, it means miss the mark. Ay, same. Dun sa New Testament na kasalanan, miss the mark. Or it also means do not reach their destination. Ay, kaya pala maraming hindi nakaka-reach ng destination, hindi dahil sa takot, kundi walang pasensya. Hindi muna nag-compute, hindi lumuhod kay Lord, hindi nanalangin, hindi nagpa-guide, hindi nagpa-mentor, kaya hindi nare-reach yung destination. Kaya nami-miss yung mark. Remember, many people will fail in life not by lack of intelligence, but by lack of patience. Kahit tad-tad ka ng medalya, kahit napakaraming sinabit sa'yo na medalya dahil sa mga awards natin sa eskwelahan, kapag wala kang pasensya, pwedeng masunog ang lahat ng medalyang yon. Yung same na sinabitan ng medalya dahil sa mga awards, dahil sa intelligence, ay same din na ilalagay sa ataul balang araw or same din na ipapasok sa kulungan o ipapasok sa ospital dahil nawalan ng pasensya. Nung marami ng pera, dahil sa kanyang talino, kumuha ng sasakyan kahit na hindi marunong mag-drive. Drive niya ng drive hanggang sa siya'y na disgrasya. Sana, kumuha mo na ng lisensya. Kaya lang sabi niya, hindi, tagal pa niyan, kailangan ko nang gamitin ito. Ito yung sinabi natin. Dahil may emosyon, gagawin agad niya na hindi na pag-iisipan yung consequence, pero may long term ito na epekto sa kanyang buhay. Many people will fail in life not by lack of intelligence, but by lack of patience. Alam mo ba na marami ang magaling, kaya lang mainipin. Marami ang magaling, kaya lang mainipin. Kaya sinabi ni Mahatma Gandhi, to lose patience is to lose the battle. To lose patience is to lose the battle. Kaya nga kung babalik tayo dun sa text natin ngayon, sinabi sa The Message Version, ang ganda ng pagka-translate niya dito, ignorant zeal is worthless. Haste makes waste.
Uy, haste makes waste. Alam mo ba, marami nang itinapon ng pagmamadali. Marami nang itinapon na relationship. Pagmamadali. Marami nang itinapon na future, na career, ang pagmamadali. Marami nang tinapon, marami nang binasurang pera ang pagkakamali. Marami ng mga importanteng tao sa buhay natin na nabasura dahil sa pagmamadali. Haste makes waste. Marami nang binasura ang pagmamadali. Marami na natalo, marami na nasirang buhay, marami nang nawala dahil sa pagmamadali. Leo Tolstoy once said, "The two most powerful warriors are patience and time." The two most powerful warriors are patience and time. Kaya nga, look at your patience. Don't rush into something or you might do it wrong. Calculated race. Kumuha muna ng calculator. Compute. Okay mag-race. Go mo. Na-compute mo ba maigi? Dinaan mo ba sa tamang proseso? Nagtanong ka ba muna? Sa expert patungkol dito, alam mo, sinasamahan ng Panginoon. Lumuhod ka ba muna? Nag-ask ka ba muna ng message or ng direksyon galing sa Panginoon? Look at your patience. Baka sinusubukan muna o tinitingnan yung pasensya natin dito. Remember that patience is preventive. Ang daming disgrasya na maiiwasan mo pag may pasensya ka. Ang daming mga mahahalagang bagay na hindi masasayang. Because haste makes waste. Pati huwag mo nang sayangin yung mga blessing na binigay sa'yo ni Lord. Huwag mo nang sayangin yung pagkakataon na naman na binigay sa'yo ni Lord. Sa mga nabaon, sa pagkakautang dito, sa mga nasira yung buhay, dahil sa mga past relationships na nangyari, sa mga taong nahulog sa bisyo, na binigyan ka na ni Lord ng pagkakataon, pasensya. Napaka-importante, the two most powerful warriors are patience and time. Napansin mo kapag naaadik ang isang tao, ano nawawala? Ano nawawala? Patience. Why? May strong emotion eh. May tumutulak sa kanyang ibang spirito. Ang Holy Spirit, gagawin ka rin passionate niyan eh. Sa tama nga lang. Pero kapag spirito ng droga, spirito ng alak, spirito ng lust, saan ka dadalin yan, kapatid? Ibabasura niya na naman yung magandang oportunidad na binigay sa iyo. How to overcome the dangers of impulsive behaviors? Number 1, 3 bagay na titingnan mo bago ka magdesisyon. Tingnan mo muna, bago mo tingnan yun. Tumingin ka rin dito. Number 1, look at your passion. Because passion can be a pusher. Passion can be a punisher. Saan ka dinadala ng strong na emotion na yan? Pag tama, na-compute mo, go! Pangalawa, look at your proficiency. Remember that knowledge is necessary. Huwag magdidesisyon na walang sapat na knowledge o hindi nagtanong, hindi ka equip, huwag kang papasok ng barilan, huwag kang papasok ng gera. Look at your proficiency and know what to do. Alamin mo muna, hindi lahat ng knowledge pinapasok, hindi lahat ng course ini-enrollan. May kinalaman ba ito sa ginagawa mo ngayon? Kailangan know what to do para hindi sayang yung panahon. Pangatlo, look at your patience. Patience is preventive and patience is power. Again, sabi ni Leo Tolstoy, it would be a sin to help you destroy yourself. Bigat. It would be a sin to help you destroy yourself. Isang malaking kasalanan sa isang tao na tulungan mo yung sarili mo na wasakin niya. Ano ulit pagwawasak? Impulsive behavior. Ano yung wawasak sa tao? Foolishness. Foolishness? Lack of common sense. Nahulog ka na dyan eh. Nandiyan ka na naman. Ayun yung same na kumunoy eh. Na kinahulugan mo, lulublob ka ulit. Foolishness. Tinutulungan mo yung sarili mo na lumubog ulit
at mawasak. Kapatid, huwag mo nang tulungan ang sarili mo, nasirain ang sarili mo. Iwasan natin yung self-destructive na mga behaviors. It would be a sin to help you destroy yourself. Bakit? Ang dami nang sumisira sa'yo eh. Ang dami nang gusto magwasak ng buhay mo. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ang dami nang gusto magwasak ng buhay mo. Winawasak mo pa ang buhay mo. Tama na. Tingin mo, hindi mawasak ang buhay mo dyan sa bisyong yan. Tingin mo, hindi mawawasak ang buhay mo sa mga ginagawa mong yan na hindi maganda. Kapatid, tama na. Ang hirap na ngang lumaban sa buhay. Nilalabanan mo pa yung sarili mo. It would be a sin to help you destroy yourself. Anong gagawin? Look before you leap. Look before you leap. Again, Proverbs 19:2, being excited about something is not enough. You must also know what you are doing. Don't rush into something or you might do it wrong. As I end this, sinabi po ni Graham Brown, life is about choices. Some we regret, some we're proud of. Some will haunt us forever. The message, we are what we choose to be. Life is about choices. Yung iba dito, magre-regret na tayo. Yung iba dyan, mapaproud ka at ginawa mo yan. Nagdesisyon ka. But some will haunt us forever. We are what we choose to be. Saan ka na dinala ng mga desisyon na yan? Sino sa atin ngayon hinahunt ka ng huling desisyon na ginawa mo o nung desisyon na ginawa mo 2 years ago, a year ago, or few months ago, na until now hinahunt ka nitong desisyon na ito or foolish decision or maling desisyon? Sino hanggang ngayon ramdam na ramdam mo yung consequences yung sa mga maling desisyon na nagawa natin sa ating buhay? Hanggang ngayon nagre-regret ka. Ang kagandahan dito, kaya may word ni Lord. Why? Kasi gusto niya tayong isalba dun sa huling pagkakamali natin. Maybe meron dito, kapatid, nagnanais ka na, Lord, bigyan mo po ako ng susunod pang pagkakataon. Alam ko, Lord, marami ka nang binigay sa akin na chances. But ang prayer mo ngayon, Lord, sapa po, Lord. Ligtas mo lang ako dito, Lord. Alam mo ba, kaya ka mo narinig ang word ni Lord ngayon? Gustong tanggalin ng Panginoon yung regret na yan. At gusto ng Panginoon tulungan ka. Kaya may word ni Lord. Kasi gusto ni Lord na maitama yung pagkakamali natin. And that's wisdom. Yung alam mong lubog ka na, magpaahon ka. Ulitin ko ha. Ang wisdom, yung alam mong nalulubog ka na sa kumunoy. Ang foolishness, alam mo, pwede kang humingi ng tulong eh. But because of pride, tinatry mong isalba ang sarili mo, pero unti-unti kang lumulubog. At mamaya, hindi ka na makasigaw. Hindi mo na maiangat ang kamay mo para makita at maisalba ka. Kaya may word ni Lord, sinasabi, gusto ka pang iligtas ng Panginoon. Tandaan mo, kapatid, ikaw ay nagkakamali, pero hindi ka isang pagkakamali. Nagkakamali tayo, pero may reason kung bakit nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Because if you're not dead, you're not done. If you're not dead, God's not done. And the best is still ahead. Kaya pwede pa tayong bumawi. Ikaw ay nagkakamali, pero hindi ka isang pagkakamali. Kaya pwede ka pang bumawi. Lahat ng hinahunt ngayon ng mga wrong decisions natin, o gusto mo maisalba ka sa pagkahulog dyan sa kumunoy na yan, kasama ng pamilya, kasama ng ministry, kasama ng buhay natin, pwede tayong bumawi. You can overcome the dangers of impulsive behavior. Humingi ka na ng tulong kay Lord. Bumalik ka kay Lord. Mag-repent tayo. Repentance, it means change of mind that leads to change of action. Baguhin ang isip, tapos baguhin yung ginagawa. Makikita mo, makaka-bounce back ka. Makaka-bounce back ka. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong araw na ito. If you're this person
Na until now, ikaw itong sinasabi ko kanina pa, na hinahan ka ng mga maling decisions na nagawa mo. Alam mo ba, kapatid? Ulit-ulit yan. Bakit? Ulit-ulit ka rin eh. Ulit-ulit lang yan hanggang sa baka mawalan ka na ng pag-asa. O baka mapikon ka na sa sarili mo. Wag na wag dumating yung panahon na yon na napaka-hopeless mo na. Hanggang sa extent na kung saan ayaw mo na. Habang may pagkakataon, huwag itong sinasayang. Dahil hindi sa lahat ng panahon may pagkakataon. Habang kaya mo pang sumigaw at humingi ng tulong kay Lord. Habang kaya mo pang magsabi ng sorry, Lord. Habang kaya mo pang magbago ng isip at ng ginagawa. Ito yung panahon para manumbalik kay Lord. If you're this person right now na sinasabi mo, Lord, gusto ko pong maitama yung mga pagkakamali ko sa buhay. At gusto ko, Lord, maging tama naman yung mga ginagawa ko. Kung ikaw itong taong ito ngayon, na kung saan gusto mong manumbalik kay Lord, gusto mong humingi ng tulong kay Lord, at gusto mong makaalpas diyan sa mga pagkakamaling yan na nagawa mo sa iyong buhay, ngayon ang tamang oras, hindi bukas, hindi sa susunod na araw. Today is the day of salvation. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. Ba't ngayong oras na ito, kapatid, gagawin mo itong personal mong panalangin. And I believe that after this prayer, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng taos sa iyong puso, nang mula sa iyong sarili, si Lord ay nagbibigay ng pagkakataon. Salamat. Because if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. Father, in the name of Jesus, I lift up to you, my brothers and sisters. Lahat ng hinahunt ngayon ng kanilang pagkakamali, lahat ng hinahunt ngayon ng mga pinansyal, Panginoon, na pagkakamaling nagawa, lahat ng until now hinahunt, Panginoon, ng mga maling ginawa niya sa kanyang katawan, sa kanyang buhay, sa kanyang spiritual life, sa kanyang relationship. Lord, I pray, God, for restoration. In the name of Jesus. Lumapit ka sa Panginoon ngayong oras na ito. Napit ka ng buong puso. God can restore you. God can heal you. Kaya kang bigyan ni Lord ng panibagong pagkakataon. Kaya nga may word ni Lord eh. Kaya nga may salita ng Panginoon. Kaya nga, kaya kang i-rescue ng Panginoon. Kaya kang i-save ng Panginoon. Diyan, just come to Jesus right now. I believe that God can give you wisdom. God can heal you. God can restore your finances, your family, your heart, your life, your mind. Just come to Jesus right now. Just come to Jesus. I will give you a few seconds right now. Ikaw at ang Panginoon, lumapit ka ng personal sa Kanya. Lumapit ka ng personal sa ating Panginoon. Huwag mong sasayangin. Dahil baka wala ng bukas. Habang may pagkakataon pa, kapatid, do it. Ibaba mo yung sarili mo. Magpakumbaba ka, kapatid. Magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon at aminin na hindi mo kayang mag-isa. Na kailangan mo ang tulong ng ating Panginoon. Na kailangan mo ang gabay niya. Pag-amin na kung saan hindi lahat ng ginawa mo ay tama. At kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon. Para nang sa gayon magkaroon na ulit ng direksyon ng buhay na ito. Lord, I pray, God, na muli mong binigyan ng direksyon ng bawat isa. Yung apoy, Panginoon, na nagamit niya sa mali, I pray, God, ngayon na magamit niya ito sa tama. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yung same na tibok ng puso, Lord, na nagpahamak sa Kanya, ay same rin na tibok ng puso, Lord, na mag-aayos sa Kanya. In the name of Jesus. Lord, bigyan mo po ng wisdom.
Bigyan mo ng sapat na humility. Bigyan mo po ng patience. Lord, I pray for the fruit of the Spirit, Lord, na mag-manifest sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, come to Jesus right now. Surrender everything to God. Pag sumuko ka na kay Lord, dyan ka na mananalo, kapatid. Pag sinuko mo na yung buhay mo kay Lord, dyan na mananalo ang buhay mo. Just surrender everything to God. Just offer everything to the Lord. Ipahil mo kay Lord yung pusong yan. Ipatransform mo kay Lord ang isip na yan. Ipahil mo kay Lord ang bading yan. You are still repairable. Nare-repair pa yan, kapatid, habang buhay ka. The Lord is restoring someone. The Lord is healing someone. Oh Lord. Lapit ka ulit kay Lord, kapatid. Umasa ka ulit kay Lord. Patibukin mo ulit ang puso mo kay Lord. Oh Lord. Oh Jesus. Come on, for the last time. Just approach God. Just worship God again. Surrender your life to the Lord again. Oh Jesus. Come and rescue us, Lord. Come and heal us, Lord. Come and bless your people, God. Oh Lord. Jesus. Lord, sa lahat po ng hinahunt until now, ng mga consequences ng kanilang mga pagkakamali, Lord, I pray that you take away that guilt. In the name of Jesus, I rebuke that foolishness that comes from our desire or that comes from the enemy. In the name of Jesus, I pray, God, for wisdom right now. I pray for peace, which transcends all understanding, Lord, na kayo lamang ang makapagbibigay. Salamat po. Muli mong bigyan ng direksyon ng aming puso't isipan. Lord, linisin mo po ang puso't isipan na ito, na sa mga susunod na desisyon, magre-risk pa rin, Panginoon. Pero Lord, out of the power of the Holy Spirit, Lord, namin gagawin ito. Salamat dahil may nirestore ka ngayong araw na ito. May blines kang isipan, Panginoon, at may binago kang buhay, Panginoon. Lord, yung mess na ito, na kinasadlakan namin ay magiging message na. Itong victim na ito, Lord, ay magiging victor na ngayon, Panginoon. Yung test na ito, Panginoon, ay magiging testimony na bukas, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ikaw ang kayang magbago ng aming buhay. Salamat po sa salita mo. Salamat po, Panginoon, sa word mo. Ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Hayaan mong i-bless ng Panginoon ang iyong puso't isipan at hayaan mo, kapatid, na mapangyari sa buhay mo lahat ng ating napag-usapan. Tandaan mo, kapatid, you are an asset and not a liability. You are blessed and not cursed. Not because of your own righteousness, but because of the grace of the Lord na nasa iyo. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time He declare ito, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. See you next week. God bless you all. Jesus loves you.
Church. See you next Sunday.